Namumulang mga ulap at tanawin, nagkalat ang mga matatalas na bato sa buong paligid, ganyan ang nakita ni Dojun sa loob ng portal na kanyang pinasok. Ngunit ito ay walang sinayang na minuto, ito ay agad nagusisa sa kanyang paligid, tumakbo ito para makahanap ng mga impormasyon na makakatulong sa mga hunters, kung paano nila matatalo ang mga halimaw sa loob ng portal. Sa paghahanap ni Dojun, siya ay nakakita ng mga goblin, kaya ito ay naghanap ng isang bato na kanyang tatapakan para makapagmasid. Napansin ng goblin na mayroong kalaban sa kanilang paligid, kaya napalingon-lingon sila. Ngunit pinagtaka nila, dahil wala silang nakita na kahit ano. Habang nakatayo si Dojun sa malaking bato at pinagmamasdan ang mga goblin, ito ay napasabi sa kanyang isipan, angkop para sa isang S-rank portal, ang bilang ng halimaw ay mahusay. Dahil isa itong S-rank portal ay hindi nangangahulugang magkakaroon ito ng S-rank na halimaw. Sa pagmamasid-masid ni Dojun sa mga halimaw, napansin niya na may bagong uri ng goblin sa loob ng portal. Kaya pinagpasyahan ni Dojun na lumipat sa isang malaking bato, para makita ng malapitan ang bagong uri ng goblin. Sa paglipat ni Dojun sa kabilang bato, ito ay napasabi sa kanyang isipan, ito ay hindi isang normal na goblin. Dahil gustong malaman ni Dojun, kung anong kayang gawin ng goblin na ito, at para na din makakuha ng impormasyon sa halimaw na ito. Kumuha si Dojun ng isang maliit na bato, para ito ay ibato sa goblin na kanyang nakita. Sa pagbato ni Dojun sa goblin, napansin niya na ang goblin na ito ay medyo tanga. Napalingon-lingon ang goblin sa kanyang paligid, para makita kung sinong siraulo ang bumato sa kanyang ulo. Sa paglingon-lingon niya, napansin niya si Dojun na nasa taas ng isang malaking bato. Kaya nang nakita ito ng goblin, ito ay napaduro kay Dojun habang napapasigaw sa galit. Oops, mukhang nakita ako, wika ni Dojun. Sa galit ng halimaw kay Dojun, ito ay agad lumapit sa malaking bato, para ito ay umakyat pataas. Napapasigaw ang goblin habang pinipilit niyang umakyat palapit kay Dojun. Napasabi naman si Dojun habang pinagmamasdan niya ang goblin na pilit umaakyat, hindi ka makakaakyat dito, tanga. Sa sobrang galit at inis ng goblin kay Dojun, dahil hindi ito makaakyat at makaganti. Napaisip siya na isakripisyo ang kanyang buhay, kaya lumaki ang bawat parte ng kanyang katawan, para ito ay makagawa ng isang pagsabog. Nabigla si Dojun sa kanyang nasaksihan, dahil hindi niya ito inaasahang mangyayari. Gumawa ito ng malakas na pagsabog na ikinasira ng mga batong malapit sa goblin. Gayunpaman nakaiwas si Dojun sa malakas na pagsabog na ginawa ng goblin. Sa paglipat ni Dojun sa kabilang bato, nakita niya kung gaano kalakas ang ginawang pagsabog ng goblin, halos nawasak ang mga nakapaligid dito. Gulat na gulat si Dojun sa kanyang nasaksihan, napapatanong na lang ito sa kanyang isipan, ano ang pagsabog na iyon. Delikado yun para sa ibang mga hunters, napalingon si Dojun at napasabi, kailangan ko nang umalis. Tumalon si Dojun ng napakataas, habang pinalilibutan ng mga goblin sa kanyang ibaba. Habang nasa himpapawid si Dojun, ito ay napasabi sa kanyang isipan, punta tayo sa susunod na lugar. Ngunit sa kanyang paglanding sa lupa, may isang malaking goblin ang nag-aabang sa kanya, na gumawa ng malakas na hampas sa kanya. Ito ay gumawa ng malakas na impact sa lupa na ikinatalsak ng mga bato. Ngunit nagtaka ang halimaw, dahil parang wala siyang natamaan na kung ano, kundi ang lupa lang. Kaya pala wala siyang natamaan, dahil ito ay naiwasan ni Dojun. Gayunpaman hindi na pinansin o pinuksa ni Dojun ang malaking goblin. Napatakbo na lang ito ng mabilis, at tumalon-talon sa mga malalaking bato para makalipat sa ibang lugar. Napakamot naman ang malaking goblin sa kanyang ulo, dahil ang alam niya ay may nadama siyang presensya na dumaan sa kanyang harapan. Habang napapatakbo ng mabilis si Dojun, para kumuha ng detalye sa ibang lugar, ito ay napasabi sa kanyang isipan, mukhang may grupo ng mga halimaw na hindi nakarehistro sa Monster Index. Masyadong delikado clear ang portal na ito para sa mga hunters. Sa pagbaba ni Dojun, ito ay nakatapak ng isang malaking bitag. Ito ay napatingin sa kanyang ibaba, at napasabi, ngayon ano na naman. Ang bitag na natapakan ni Dojun ay gumawa ng isang malaking pagsabog na higit na malakas sa ginawa ng goblin kanina.
Sa sobrang galit ni Dojun sa malakas na pagsabog, napahawak ito sa kanyang muka, at napasabi, dahil ba ito ay isang S-rank portal? Maganda ang pagkakaayos nito. Samantala pupunta ang ating kwento sa Hunter Bureau. Kung saan tinawag ng assistant, ang direktor ng Hunter Bureau na si Jung Young-chul, para i-report kung ano ang nangyayari sa portal. Napatanong si Jung Young-chul sa kanyang assistant, ano? Mayroon bang problema? Napasabi naman ng kanyang assistant, wala, kaunti lang, pero unti-unti nang bumababa ang crisis rating ng S-rank portal. Hindi lang iyon, ang oras para sa breakout ay itinulak pabalik ng 15 minuto. Napatingin si Jung Young-chul sa kanyang assistant at napatanong, paano nangyari yun? Sinagot naman ito ng kanyang assistant, wika nito, may dalawang posibilidad sa mga ganitong kaso. Alinman, ang portal mismo ay nawawala, o ang bilang ng mga halimaw sa loob ng portal ay bumababa. Dagdag pa ng assistant, ngunit sa unang senaryo, ang mga numero ay bumababa ng mabilis. Naiintindihan ko, magpatuloy ayon sa plano, wika ni Jung Young-chul. Napatingin naman ang assistant kay Jung Young-chul at napasabi, ngunit ang commander-in-chief sa ngayon ay. Ngunit hindi na natapos ng assistant ang kanyang sasabihin, dahil biglang napatanong si Jung Young-chul sa kanya, wika nito, may problema ba? Yumuko ang assistant at napasabi, hindi, kung gayon magpapatuloy ang operasyon gaya ng nakaplano sa loob ng 30 minuto. Sinabi ng assistant kay Kang Min-hyuk, na mag-uumpisa silang pumasok sa loob ng portal. Nang narinig na ni Kang Min-hyuk ang planong pagpasok sa portal, ito ay napatingin kay Han Minji at napasabi, sabi nila magsisimula na tayo sa loob ng 30 minuto. Gayon ba, wika ni Han Minji? Napalingon-lingon si Kang Min-hyuk sa kanyang paligid, napatanong kay Han Minji, pero saang lugar pumunta si Lee Do-jin? Isang oras na ang nakakalipas. Dagdag pa ni Kang Min-hyuk, malamang nakakuha siya ng pagsusuri ng katotohanan at tumakbo palayo. Nagalit at nainis si Han Minji sa sinabi ni Kang Min-hyuk tungkol kay Do-jun. Habang napapatingin ng masama si Han Minji kay Kang Min-hyuk, ito ay napasigaw at napasabi, hindi ganyang tao si Mr. Lee. Dahil sa pagsigaw ni Han Minji kay Kang Min-hyuk, ito ay nabigla, kaya ito ay napasigaw at napatanong, bakit patuloy mo akong sinisigawan? Dagdag pa ni Kang Min-hyuk, habang ito ay napapaduro sa galit at nagseselos, at paano mo nalaman yun? Close ba kayo? Ibig kong sabihin, ang katotohanan na siya ay dumating pagkatapos mong tawagan, mukhang kakaiba siya sa kanyang sarili. Habang nagsasalita si Kang Min-hyuk tungkol kay Do-jun, biglang dumating si Do-jun sa kanyang likuran, at ito ay napasabi, salamat sa iyong pag-aalala, ngunit hindi ako tumakas. Hindi naman nakapagsalita si Kang Min-hyuk sa biglang pagsulpot ni Do-jun sa kanyang likuran, napasabi na lang ito sa kanyang isipan, hindi ko naramdaman ang presensya niya. Lumapit si Do-jun kay Han Minji, at inabot ang mga impormasyong nakuha niya sa S-rank portal. Habang inaabot ni Do-jun ang mga impormasyong nakuha niya, ito ay napasabi kay Han Minji, Miss Minji, wala masyadong oras kaya hindi ako masyadong nakapag-print. Siguraduhin mong ibigay ang mga ito sa bawat pinuno ng pangkat. Okay sir, tugon ni Han Minji, napapayuko naman si Kang Min-hyuk, at nadidismaya sa kanyang sarili, dahil hindi niya naramdaman ang pagdating ni Do-jun. Habang ito ay nadidismaya sa kanyang sarili, ito ay napasabi sa kanyang isipan, ako si Kang Min-hyuk, ika-7 rank ako sa S-rank ranking, isang pro hunter sa loob ng 8 taon. Pero hindi ko naramdaman ang presensya niya, dahil ba ito sa stress? Hindi, imposible iyon, dagdag pa ni Kang Min-hyuk, habang ito ay napapatingin kay Do-jun, sino ba talaga siya? Hindi naman nakasali sa usapan si Kang Min-hyuk, dahil nananatili pa din itong nadidismaya sa kanyang sarili. Napalingon at napatanong si Do-jun kay Han Minji, kailan tayo papasok sa portal? Napangiti namang sinagot ni Han Minji ang tanong ni Do-jun, may 30 minuto pa tayo bago pumasok sa portal. Nangangahulugan na mayroon pa tayong sapat na oras, para sa maikling pagpupulong, maari mo bang tipunin ang lahat ng hunters, wika ni Do-jun. Nagtaka si Han Minji sa mga sinabi ni Do-jun. Gayunpaman ginawa niya ang kaya niya, para matipon ang lahat ng hunters na papasok sa portal.
Nang natipon na ang lahat ng hunters sa labas ng gusali, sila ay napatingin kay Dojun at napapaisip, kung bakit sila tinawag. Nang nakita ng isang hunter na may pulang buhok si Dojun, ito ay napatanong sa katabi niyang kalbo, ang lalaki ba na iyan, ay ang Commander-in-Chief. Ngunit hindi ito sinagot ni Kalbo, ito ay napatanong lang, sinasabi ba nila na lumabas tayo at mamatay? Napamura naman sa inis ang hunter na may pulang buhok at napasabi, narinig kong utos iyon ng direktor. Nang narinig nila na si Dojun ang magiging Commander-in-Chief, maraming nagalit at hindi sumang-ayon. Bakit isang hindi kilalang lalaki ang mamumuno sa amin, tumigil ka sa kalokohan na ito at ilabas mo dito si Kang Minhyuk. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng isa sa ganitong sitwasyon? Nasaan si Kang Minhyuk? Wika ng mga hunters, habang pinapahinto, at pinapakalma ni Han Minji ang mga hunters, ito ay napasabi, magkakaroon tayo ng maikling pagpupulong, kaya pakiusap makinig ang lahat. Gayunpaman hindi ito pinakinggan ng mga hunters, sila ay nagpatuloy sa pagwawala at pagsasabi ng kung ano mga salita na kanilang gustong sabihin. Dahil doon hindi ito ikinatuwa ni Dojun. Kaya wala na lang siyang nagawa, kundi magsalita, at sumigaw gamit ang kanyang tinatagong kapangyarihan, ito ay napasabi ng malakas sa mga hunters, lahat kayo ay manahimik. Dahil sa pagsigaw ni Dojun, gamit ang kanyang kapangyarihan, nagulat at nabigla ang mga hunters. Gayunpaman napasabi si Dojun ng seryoso, habang napapatingin sa mga hunters, sisimulan ko na ang pagpupulong. Napapanganga na lang si Han Minji sa gulat, dahil sa ginawa ni Dojun. Gayon din si Kang Minhyuk na bilib sa kanyang sarili, at hindi inaasahan na ganito ang mangyayari. Habang napapatingin si Lee Jingo sa kanyang katawan, ito ay napasabi sa kanyang isipan, hindi ko sinasadyang na-activate ang aking defense skill. Si Lee Jingo ay isa sa mga S-rank hunter na sumama sa pagpasok sa portal, kahit na siya ay isang S-rank hunter, ito ay nakaramdam ng takot sa ginawang pagsigaw ni Dojun. Sa ginawang pagsigaw ni Dojun, nakaramdam ng malakas na presensya ang mga hunter, kaya ang mga hunters na nagrereklamo at nag-iingay ay napalitan ng katahimikan. Napatingin si Dojun sa mga hunters, at ito ay napasabi, salamat sa inyong atensyon. Biglang lumingon si Dojun kay Han Minji, at ito ay napasabi, pakiusap pwede mo bang ibigay ang mga na-print sa bawat pinuno ng pangkat? Okay Mr. Lee, tugon ni Han Minji. Kinuha ni Han Minji ang mga papel na na-print ni Dojun, ito ay agad niyang pinamahagi sa mga leader ng pangkat. Nang natanggap na ng mga leader ng pangkat ang mga papel na pinirint ni Dojun, ito ay napasabi, ang binigay kong papel sa inyo, ay ang mapa sa loob ng S-rank portal na ating papasukin. Napatingin ang babaeng leader ng pangkat sa papel, at ito ay nagtataka kung ito ba ay totoo o isang biro. Napatingin naman si Lee Jingo kay Dojun, at ito ay napatanong, ano ibig mong sabihin? Napasabi na lang si Dojun, hinati ko ang rehiyon sa siyam na seksyon ng operasyon. Sa pagkakasunod-sunod, sila ay kikilalanin bilang mga seksyon A1, A2, A3, hanggang A9. Ang pagkakasunod-sunod ng pag-atake ay magiging, ngunit bago pa matapos ni Dojun ang kanyang gustong sabihin, biglang tinaas ni Lee Jingo ang kanyang kamay, at napasabi, ako ay may katanungan. Sige ano ang iyong tanong, wika ni Dojun, napatingin si Lee Jingo kay Dojun, at ito ay napatanong ng seryoso, may patunay ba na ito ang tunay na mapa ng portal? Sinagot naman ito ni Dojun, wika nito, kahit meron, hindi ka rin naman maniniwala. May iba pa bang katanungan? Naguluhan naman si Lee Jingo sa sinagot ni Dojun, napasabi na lang ito sa kanyang isipan, ano? Dahil doon nagsalita si Kang Minhyuk at napasabi kay Dojun, Mr. Lee, kailangan mong magbigay ng malinaw na sagot. Napatingin naman si Dojun kay Kang Minhyuk, dagdag pa ni Kang Minhyuk, habang ito ay napapatingin ng seryoso kay Dojun, kami ang magdedesisyon kung maniniwala kami sayo o hindi. At lahat kami ay nagtataka kung ano ang iyong pagkakakilanlan. Napasabi naman si Dojun, ipapaliwanag ko ng dahan-dahan sa ibang pagkakataon. Kung may pagkakataon, dagdag pa ni Dojun, ang isang portal manager ay maaaring gumamit ng isang portal managing system program. Tahimik namang nakinig si Kang Minhyuk at ang mga hunters sa sinabi ni Dojun, gayunpaman nagpatuloy pa din si Dojun sa kanyang pagsasalita,
sa pamamagitan ng system na iyon, nagagawa naming mag-browse sa impormasyon tungkol sa portal na nakarehistro. At ang impormasyon sa S-Rank portal sa Wumayan Mountain ay nakasave din sa aking tablet. Napatingin bigla ng masama si Kang Minhyuk kay Dojun, dahil sa hindi pagsabi ng katotohanan ni Dojun sa kanila. Galit namang napapaduro si Lee Jinggo kay Dojun, dahil sa mga sinasabi ni Dojun na hindi totoo, habang napapaduro si Lee Jinggo kay Dojun, ito ay napasigaw, sinasabi mo ba sa amin na maniwala kami sa sinabi mo? Oo, wika ni Dojun. Nang ito ay narinig ni Kang Minhyuk, ito ay napasabi, habang galit at napapatingin ng masama kay Dojun, tumigil ka sa kalokohan mo. Nandito kaming lahat para isakripisyo ang aming buhay. Dahil inaakala ng mga hunters na nagbibiro si Dojun sa sinabi niya, sila ay napatingin ng masama kay Dojun, habang naglilisik ang kanilang mga mata. Gayunpaman kalmado namang napasabi si Dojun sa mga hunters, naiintindihan ko na lahat kayo ay hindi mapalagay. Ito ang unang portal na may mataas na difficulty pagkatapos ng insidente ng Masales. Ngunit ang iyong Commander-in-Chief ay isang pampublikong opisyal lamang. At sa ulat, bibigyan ka ng ilang pahina na nagsasabing ito ang mapa ng portal. Dagdag pa ni Dojun habang pinapakita ang mga impormasyon tungkol sa portal, mararamdaman ninyong lahat na hindi patas, na kailangan ninyong ibuwis ang inyong buhay, gamit ang isang mapa na hindi ninyo matiyak. Malamang na walang isang tao, na naniniwala na ang misyong ito ay magiging matagumpay. Hindi, malamang magtatapos tayo na lahat tayo ay mamamatay. Nalulungkot namang nakikinig si Han Minji sa mga sinabi ni Dojun. Biglang napalingon si Dojun sa kaliwang direksyong. Ito ay napatingin sa portal at napasabi, gayunpaman para magtagumpay ang operasyong ito, kakailanganin ko ang kooperasyon at tiwala ng lahat. Biglang nagulat ang mga hunters, dahil nakaramdam ulit sila ng malakas na aura na nanggagaling kay Dojun. Kaya napatingin ang lahat ng hunters kay Dojun, habang nagpapakawala ng malakas na aura si Dojun sa mga hunters, ito ay napasabi, at sa inyong pagtitiwala ipinapangako kong ibibigay ko sa inyo ang lahat ng tagumpay. Dagdag pa ni Dojun habang ito ay seryosong-seryoso, at ginagarantiyahan ang inyong kaligtasan. Nang natapos na ang pagpupulong, at sumang-ayon na ang lahat ng mga hunters sa plano ni Dojun, napagpasyahan na nilang pumasok sa loob ng S-Rank portal. Sa pagpasok ng mga hunters sa portal, sila ay napapanganga at hindi mapakaniwala sa kanilang nakikita. Dahil ang lahat ng mga impormasyon na binigay ni Dojun ay tama. Gulat namang napapatingin si Guak Yang-ho sa mga papel na binigay ni Dojun sa kanya, habang ito ay napapatingin sa papel, ito ay napasabi, ito ay totoo. Tumpak ang mga impormasyon sa topography at hitsura ng mga halimaw. Ang bawat leader ng mga grupo ay may kanya-kanyang item sa kanilang tenga. Ito ay para marinig nila kung anong plano na sasabihin ni Dojun, kahit na sa malayong direksyon sila. Dahil nakapasok na ang lahat ng mga hunters sa loob ng portal, napasabi si Dojun sa mga leader ng pangkat, wika nito, gaya ng nabanggit kanina, ang mga team 1 hanggang 5, ay itatalaga bilang Team A na sumasaklaw sa Section A7. Tahimik namang nakinig si Kang Minhyuk sa mga planong binigay ni Dojun, dahil nalaman niya na hindi nagbibiro si Dojun, tungkol sa impormasyon na binigay sa kanila. Dagdag pa ni Dojun sa grupo ni Han Minji, at ang mga koponan 6 hanggang 10, ay itatalaga bilang pangkat B na sumasaklaw sa Section A9, panghuli, ang koponan 11 na responsable para sa mga material na supply ay susunod sa likod ng koponan A. Kung may mangyari, siguraduhing iulat ito kaagad. Nang sinigaw ni Kang Minhyuk ang pangalan ng kanilang pangkat para maghanda, sila ay tahimik na nagsama-sama. Ngunit nung si Guak Yang-ho nagsabi, halos lahat ng kanyang miyembro ay sobrang excited sa labanan, maliban kay Han Minji na mukhang napunta sa maling grupo. Bigla namang napalingon si Han Minji kay Kang Minhyuk, kaya napatingin din si Kang Minhyuk sa kanya. Ngunit napansin ng kanyang kagrupo na nakatingin sa ibang direksyon si Kang Minhyuk, kaya ito ay napatanong, Team Leader, hindi pa ba tayo aalis? Naghihintay ang lahat, gayunpaman hindi ito narinig ni Kang Minhyuk, dahil nakafocus ang kanyang mga mata kay Han Minji. Bigla naman napasabi si Han Minji kay Kang Minhyuk, wika nito, Senyor, salamat. Ililibre kita ng pagkain, pagkatapos natin dito, kinilig naman si Kang Minhyuk,
dahil inaakala niya na ito ay isang date. Dahil sa sinabi ni Han Minji kay Kang Minhyuk, ito ay ginanahang lumaban, at tapusin agad ng mabilis. Sa sobrang ganadong lumaban ni Kang Minhyuk, ito ay tumalon sa bangin na pinapalibutan ng maraming goblin sa ibaba. Gulat na gulat naman si Lee Jingo at Han Minji sa ginawang pagsugod ni Kang Minhyuk. Dahil doon nagpanik si Lee Jingo at napasigaw kay Kang Minhyuk, "Baliw, isang ambush. Kumain ka ba ng lason ng daga o ano?" Nang narinig ni Gwa Kyung-ho sa ulat na biglang sumugod na agad si Kang Minhyuk sa mga halimaw, ito ay napatayo at napasigaw, "Hindi ako magpapatalo." Team B. Dagdag pa ni Gwa Kyung-ho, habang ito ay napatalon sa bangin kasama ang kanyang mga kagrupo, "Kakain tayo ng hapunan sa impyerno." Habang pinagmamasdan ni Dojun ang mga hunters na lumalaban sa mga halimaw, ito ay napasabi, "Masaya ako na makakaalis agad ako ng maaga." Ang mga hunters ay may emergency camera na suot sa kanilang suit habang sila ay lumalaban. Dahil doon nakita ni Jung Yang-chul ang mga nangyayari sa loob ng portal, ito ay nagulat sa kanyang nakikita, kaya ito ay napasigaw at napatanong, "Ano? Sino ang namumuno sa kanila?" Nagpatuloy ang labanan ng mga halimaw at hunters, gumawa ng isang malinis na atake si Kang Minhyuk sa halimaw. Hindi naman nagpatalo ang ibang mga hunters, gayon din si Lee Jingo na naghahandang sapakin ang malaking goblin na nakahiga. Ito ay napapasigaw habang patuloy niyang sinusuntok sa muka ang malaking goblin. Ngunit hindi naman umatrust ang mga halimaw, sila ay lalong naging agresibo sa mga hunters. Dahil lalong dumami ang mga halimaw, ginamit ni Kang Minhyuk ang kanyang skill, sa isang hampas niya ng kanyang espada, halos lahat ng halimaw ay napuksa. Sa paggamit ni Kang Minhyuk ng kanyang skill, ito ay pinagpawisan sa pagod. Nang ito ay nakita ni Lee Jingo, ito ay napangiti at napasabi, "Gaya ng inaasahan ko, kay Kang Minhyuk." Dagdag pa nito habang napapailing, "Nakakapagod. Sa tingin ko malapit na tayong matapos dito." Nang napuksa na nila Kang Minhyuk at Lee Jingo ang mga halimaw kasama ang Team A, ito ay agad inulat ni Kang Minhyuk kay Dojun. Napasabi naman si Dojun sa kanila, "Magaling ang inyong ginawa. Magpatuloy kayo sa seksyon A8, okay sir," tugon ni Kang Minhyuk. Kumulot naman ang mukha ni Lee Jingo at napasabi, "Kung ako ang direktor, ilalagay kita bilang commander-in-chief." Hindi alam ng matandang lalaking iyon kung ano ang pakiramdam sa loob ng portal. Ngunit ito ay hindi pinansin ni Kang Minhyuk, napasabi lang ito, "Tumigil ka, mag-focus ka sa labanan." Napabuntong hininga si Lee Jingo at napasabi, isa talaga siyang hindi makasariling tao, kaya pala walang pakialam si Kang Minhyuk sa mga sinasabi ni Lee Jingo sa kanya, dahil mas nakafocus siya sa mga sinabi ni Han Minji, na ililibre siya ng pagkain, kapag natapos na sila sa pag-raid ng portal, kaya nagmamadali siyang mapuksa ang mga halimaw.